Magandang buhay, kabamba! Itsura pa lang ng ating pansit bihon ay talagang matatakam ka na. Paki-follow mo muna ang Bambas Kitchen. Salamat! Welcome ka ulit dito sa aking kusina. Meron ako dito ng karne ng manok. Ito yung pinagtabasan ko sa ginawa kong buffalo chicken wings. Baka di mo pa napanood yung ginawa kong yun. Uploaded na yun, kabamba. Panoorin mo na. Tinimplahan ko lang pala itong manok ng garlic powder, onion powder, pinong paminta at soy sauce. At akin itong ibababad ng overnight. Kinaumagahan ay akin na itong niluto. Ito yung naging tanghalian namin kahapon. Dito sa aking mainit na kawali ay naglagay na ako dito ng mantika. Dahil igigisa natin yung ating bawang at sibuyas. Then nung naigisa na ito ay nilagay ko naman yung ating binabad na manok. Akin lamang itong igigisa at dinagdagan ko pala ito ng kunting tubig dahil papakuluan ko to hanggang maluto yung manok. Tsaka ko ito hinango nung naluto na. Dahil dito rin sa parehas na kawali ay magigisa ulit ako dito ng bawang at sibuyas. Dahil igigisa natin yung gulay ng ating pansit. Carrots, bell pepper, pechay bagyo at repolyo lang ang aking gagamitin dito na gulay. Kunting seasoning granules lang yung aking pinangtimpla dito at pinong paminta. May paniniwala tayong mga Pinoy na pag kumain ka daw ng pansit ay hahaba ang iyong buhay. Pero nakadepende yan sa tao kung naniniwala sila. Half cook lang yung pagluto ko dito sa mga gulay niya. Talagang walang hugas-hugas na yung ating kawali dahil ididiretso ko na rin lagyan ng tubig itong kawali. Isusurod ko na rin kasing iluto dito yung ating pansit bihon. Isang pack lang pala ng kumiya ang aking lulutuin dito. Yung 454 grams lamang. Naglagay pala ako dito ng kunting mantika at mga pampalasa, seasoning granules, soy sauce at oyster sauce. Alam kong sa pagluluto ng pansit ay may iba't iba tayong paraan ng pagluto nito. Dahil minsan, iba-iba rin yung aking pagluto nito. Nakadepende rin yan kasi sa ating mood o kaya kung ano yung gusto natin. Ibinuhos ko pala yung isang cup na pinagbabaran ko ng buto ng atsuete. Sa mainit na tubig ko pala ito binabad dahil ito yung gagamitan kong pangkulay dito sa ating pansit. Kayo kabamba, gumagamit din ba kayo ng atsuete na pampakulay sa inyong pansit? Minsan gumagamit ako nito. Dahil ito yung nakamulatan ko nung bata pa ako. Kung may mga handaan kasi noon, yan ang nakikita kong pangkulay nila sa niluluto nilang pansit. At yung kulay kasi niya ay nakakatakam din tignan. Then nung naluto na yung pansit ay nilagay ko na yung ating onion leaves at yung mga nagisang gulay. Sa itsura pa lang ng kulay ng pansit bihon talagang matatakam ka na dito. At dito sa aking pagluluto ng pansit kabamba ay wala akong maibibigay na saktong sukat ng mga sangkap na nilagay ko. Dahil tansyahan lang po ang paglagay ko ng mga to. After ko naman mahalo ito ay nilagay ko na yung ating nilutong manok kanina. Sa laki ng hiwa ng mga sahog talagang pwedeng ulam na to. Ang pwede rin nating ilagay na pang sahog o kaya pang toppings dito sa ating pansit bihon ay adobong atay ng manok at balon-balunan o kaya lechon kawali pwede rin. Para naman complete package yung ating pansit bihon ay nagluto rin ako dito ng Shanghai. Ito yung tinira ko nung nagluto ako nito nung isang araw pa. Ay naku, talagang mapapakain ka pag ganito kasarap yung ating pansit with Shanghai pa. Paki-like and share naman itong video na to. Thank you for watching, kabamba! Hope to see you soon sa aking next cooking vlog!